ang Ginoo manaaka ninyo. Manausab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa pagkasunod adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya ug siya mingon, anaa ang nating karnero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Siya ang akong gihisgutan sa pag-ingon ko, may tao nga moabot sunod kanako, apan labaw siya kanako. Kay diha naman siya sa wala pa ako mataw. Kaniadto wala ako makaila kun kinsa siya. Apan mianhi ako nga nagbunyag pinaagi sa tubig aron pagpaila kaniya ngadto sa Israel. Kini ang pamatuod ni Juan. Nakita ko ang espiritu nga mikunsad gikan sa langit sama sa salampati ug mitugdong kaniya. Wala ako makaila kaniya kaniadto. Apan ang Dios nga maoy nagsugo kanako aron pagbunyag pinaagi sa tubig miingon kanako, makita mo ang espiritu nga mukunsad ug mutugdong sa usa ka tawo. Siya ang magbunyag pinaagi sa Espiritu Santo. Nakita ko kini og sultihan ko kamo nga siya ang anak sa Dios. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Magandang tanghali, bayan. Ganang tagali. Kumakain na ba kayo? Nabusog na ba kayo? Pasensya na kayo, lumiit yung lugar natin. Dumami kayo eh. So this month po, sa harap natin, may 3 building pa tayong itatayo. At yung chapel natin dito sa gitna, nakaharap siya sa sa dagat, no? So this month, itatayo na natin yung chamber sa mga exorcists, no? Para mag-serve na sila dito, hindi lang ako mag-isa, no? May 13 exorcists po ang buong Diocese of Tagbilaran. Pero ngayon, ako lang mag-isa. So kung dadami kami, kailangan natin ng mga room sa kanila. Magsimula tayo. May pera na ba, Father? Problema ng Diyos yan. Amen? Dito po sa bandang ito, yung chamber nila. Next year, yung malaking chapel. Ito po ay temporaryo lang. Concrete na po yung itatayo natin. Dapat sa Panginoon, concrete. Hindi temporary. Amen? May pera na ba, Father? Problema ng Diyos yun, no? Pwede naman kayo magdala ng isang hollow block, isang kabilya, at pagmaari po itong lugar na ito sa Diocese of Tagbilaran. Before ako magpatuloy sa 7 bullets of the wounds of ignorance, dahil catechism po ito, kaninang umaga may ini-exercise ako or diagnostic prayer. Isa siyang madre. So, pumasok siya sa religious congregation bago po ito from Spain. Doon sa Spain. Alam nyo, hindi siya kahit 17 years na siya sa pagkamadre, hindi siya nagpatuloy. May level yung mga madre. Una, aspirant, postulant, novice, temporary professed sister. Panghuli is the perpetual professed sister. Pero nandyan pa siya sa novice pa siya. 17 years ka na. Novice ka pa rin dapat. Perpetually professed sister na siya. Pero ito yung experience niya na preternatural. Hindi po natural. Yung mga karanasan niya, 17 years na po siyang madre. Galing po siya sa Spain. Nandito siya ngayon. No? At pinaprocess natin siya ngayon. No? Pati madre hinaharas. Huwag kayong mag-alala, pati itong nasa harap nyo. Hindi to exempted. Tayo lahat po. Either ordinary harassment or extraordinary harassment. Itong religious sister na ito, galing siya sa Spain,
She entered to religious life in the year 2009. So, 2026 na ta ngayon. Pang 17 years na niya ngayon. No? Ito yung unusual event na nangyari sa kanya. While on her way to the center, papunta sila, ngayong araw na ito. She would suddenly fall and stream. Bigla lang siyang na-collapse. No? Losing awareness of what was happening. No? Pero baka natural lang yan, Father. Pero nung binabasa ko, yung kanyang narratives, kaya nga, huwag kayong magmadali kapag preternatural yung origin ng mga karamdaman ninyo. Hindi madali yan. Hindi po kami magician dito. Kailangan pa, itong mothering ito, binabasa ko yung narratives niya. Bata pa siya. Inaalay pala siya ng kanyang nanay sa mga spirits. Yung diwata, di ba? Pag-aalay, padugo, during harvest time, ng mga lolo at lula natin, sa ating mga palayan. Anong gagawin ng mga lola natin? Magkatay ng baboy, yung dugo. Pasalamat sa mga espiritu na nasa kahoy. Uy, totoo, hindi? So may occult contamination itong mothering ito. Patuloy nating basahin itong kanyang narratives. Base ito sa narratives niya. At times, she would appear to fall asleep without realizing it. During Mass po ito, ha? And when told not to sleep, she would become upset, insisting that she was not sleeping at all. Bakit mo ba ako sinasabing natutulog ako? Hindi naman ako natutulog. And then bigla lang sisigaw sa loob ng misa. Sana hindi siya sisigaw ngayon. Marami na bang sisigaw during consecration. Pero huwag kayong tatakbo, ha? Bakit, Father? Hahabulin nila kayo. No? Malaki naman yung ground natin. No? Huwag kayong activate your faith. Alam nyo, ang mga taong namuhay sa takot, walang maitulong sa sarili. Kaya nga may catechism tayo to increase your faith, not your fear. Amen! At yun ang objective namin. Sa pag-uwi ninyo sa araw na ito, puno na kayo ng pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. No, wala nang upuan yung iba. No? Pasensya na po kayo. Sa sunod na mga araw, no? Lampas kayo 300 no? Ngayon 305 kayo lahat, no? So patuloy kong babasahin. It was later revealed that she was still a child. She had been offered to spirits. Yun ang sinasabi ko kanina. At times during her attendance to Holy Mass, she would unexpectedly collapse and experience the sensation of another person's beside her. Meron siyang kasama. At pipigilan siya most of the time. Sabi niya sa akin, Father, may pipigil sa akin. Totoo na may espiritu, Father, damang-dama ko, sabi niya. And then, she would cry out loudly inside the church. Bigla na yung pagalitan yung pare. And then, hindi niya alam ang buong pangyayari. Itong mothering ito, base sa narratives niya, ay either obsession, oppression, and possession. Patuloy. When holy water was sprinkled to her, she manifested strong anger without being consciously aware of it. Kung gagamitin na yung holy water, sprinkle sa kanya, magagalit siya. Akala ng kasama niya, galit siya sa mothering ito. Hindi niya alam. Hindi niya alam
na nagagalit siya. Afterward, believing that something had been placed upon her. Kanina, during diagnostic prayer, she experienced, alam nyo, nung nag-interview ako sa kanya, grabe, sasagot talaga yung madring ito. No? Conscious siya, attentive siya sa mga tanong ko. Responsive. Pero during prayer, alam nyo, natutulog. Katulad ng iba dito, natutulog. No? Huwag niyong galawin. Pasagdira ng natog. No? Kaya nag-practice, nagkamatay. No? Pero may natog, no? Wow, may natog, no? And eventually, became unable to speak. Sister, repeat after me, I love you, Jesus. Oh. Repeat after me. Say that praise. I love you, Jesus. Oh. Saan oo ka? Oo. Repeat after, I love you, Jesus. I love you, Mama Mary. Oo. Ano nangyari sa'yo, sister? Hindi ka makapagsalita. Sabi niya sa amin, may pumigil sa aking bibig. And then, puyat na puyat siya during sa exorcism, diagnostic prayer. He shouted as if she was unaware of what she was doing. Sumigaw siya. Hindi masyadong grabe yung pagsigaw niya, pero sumigaw siya. Tinanong ko siya kanina, sumigaw ka kanina, sister? Hindi ako sumigaw. Her eyes were tightly closed during prayer, no? And she appeared to be deeply frightened. May kinatatakutan while praying the prayer of the church. As the prayers continued, different voices could be heard coming from her, expressing intense fear and distress. Pero hindi naman siya nagwala. Hindi katulad ng isang madre. Bago ito yung madre from Spain. Bago po itong first time ko siya na sagawa ng diagnostic prayer. And then, binigyan ko siya ng 7 days magsagawa ng solemn renouncement. Dahil grabe yung mga ninuno niya base sa narratives niya. Sabi ni Saint John Chrysostom, the name of Jesus is terror to demons, but salvation to those who call upon it in faith. So, makita nato during sa prayer, hindi siya during sa interview, very responsive. During sa diagnostic prayer, hindi na makapagsalita si sister. And then pagod na pagod siya. Ang bigat ng katawan niya, no? So, yan, pinatuloy pa natin yung processing niya dahil novice pa siya hanggang sa ngayon. Supposedly, ano na siya ngayon? Perpetual professed na siya ngayon. Kung wala pang pumipigil sa kanya. At sabi sa Mother Superior nila, Father, may improvement na siya dahil nagsagawa na tayo ng deliverance sa kanya. Pero yung solemn renouncement ang ibibigay natin sa kanya sa 7 days. After 7 days, babalik sila for special spiritual direction, special processing of this appropriation, and then ipatuloy natin yung pagsagawa ng solemn prayer para sa kanya. No? At dito tayo sa panghuli kong i-share sa inyo itong wounds of ignorance. Sa mga hindi nakasunod nito, mas mabuti i-review ninyo yung series of catechism natin. Ito yung panghuli. Nandito na tayo sa 7 bullets. The first bullet is ignorance is a wound of original sin. Bakit tayo ignorante? Ignorance, no?
Because of the original sin. That's the consequence of the origin. Yan po yung resulta sa violation sa una nating ninuno. Yun po ang una. The wound of ignorance. Ignorance is the consequence, the negative consequence of the original sin. Ano sa man ang original sin? Yung kasalanan ng una nating nanay. Si Eva at si Adan. No? Pangalawa, sin deepens our ignorance. Yung sarili nating kasalanan deepens our ignorance. Pangatlo, na bullet, error begins in perception and memory. Yung kasalanan natin begins in the mind, in our perception. Yan yung pangatlo. Nandito na tayo sa pangpito. Pang-apat, the will forces the intellect into error. Yung will natin, yung intellect natin ignorant pa, at yung will natin mag-force sa intellect to justify our sinfulness. Kaya magulo ang buhay natin. Kahit kasalanan yung ginagawa natin, i-justify natin. Hindi naman ako nagnakaw. Pero, milyon-milyon, bilyon-bilyon nawala sa ating pondo. Di ba? The will forces the intellect into error through justification. Panglima, habitual sin enriches ignorance. Ang ating paulit-ulit na kasalanan, enriches. Ano yung enriches? Deeply rooted. Maging malala yung ating pagka-ignorante. Yung habitual sins natin. Tayo nakaalam yung ano yung mga habitual sins natin. No? Pang-anim, the demons manipulate our perceptions and imagination. Yun pang-anim. Dito tayo sa pang-pito ngayon. The 4 Ds of demons strategy. The 4 Ds. So, I think hanggang sa sunod na linggo pa ito, dahil 4 po ito, the 4 Ds of the strategy of the evil spirit. Ilang Ds? 4 Ds. Una, deception. Pangalawa, division. Pangatlo, diversion. Pang-apat, discouragement. So, the first D, ang isi-share ko sa inyo. Ready na kayo? Uy. Naintindihan nyo ba ako? Parang hindi kayo nakaintindi ha. I-repeat ko hanggang first. Babalik tayo. Dito tayo sa first D. Deception. So, maganda po ito. So, paano tayo i-deceive ng ating kalaban? Dito po. What is deception? Believing lies as truth. Maniniwala tayo sa kasinungalingan as katotohanan. Gagawin nating katotohanan yung kasinungalingan natin. Yan po ang ginagawa ng demonyo. Believing lies as truth. Sabi ni Saint Athanasius, false perception causes wrong judgments. Kapag yung isipan natin deceived by the evil spirit, he will put a false images, false perception. Kung false yung perception natin, because of deception, it will lead us to wrong judgment. Bakit? Sabi ni Saint Athanasius, evil has no substance of its own. It survives only by illusion. Example, i-deceive ka ng demonyo yung isipan mo. Lagyan niya ng grabing biases, grabing prejudices, suspicion. Wala ka ng tiwala sa katabi mo. Lagi ka na nagsuspect. Suspicion, Dahil yung evil
Spirit has no substance. They're pure spirit. No? It survives through illusion. Example nito mga kapatid, itong rash judgment natin, madali tayong mag-judge. Madali tayong mag-conclude. Diyan po, mag-ingat po tayo. Isa yan sa mga deception ng unclean spirit sa atin. Maraming relasyon nag-iba dahil sa rash conclusion, rash judgment, rash conclusion. Totoo, hindi? Nabitawan ko na eh. He becomes guilty of rash judgment who even tacitly assumes as true without sufficient foundation the moral fault of a neighbor. Believing deception is not morally neutral. Accepting unverified claims already damages justice and charity. Anong kahulugan nito? Kung may marinig ka ng mga negative against sa katabi mo, verify it. No? Ano pang gawin natin? Look for a sufficient proof. Wala pang ang sufficient proof. Galit ka na. Nawasak na yung mo. Lying. A lie consists in speaking a falsehood with the intention of deceiving. Bakit nagsinungaling ka? Yung intention natin is to deceive. Deception distorts reality and corrupts relationships. Anong dulot nito? Distorts reality. Binabago mo yung realidad. Pangalawa, it corrupts relationship. Kaya nga, hindi na mabuti yung relasyon natin. And then, anong dulot nito? Social harm. No? Every social institution is judged whether it promotes or hinders the common good. Deception harms not only individuals, but the moral fabric of the community. No? Ulitin ko ha. Evil has no social substance of its own. It survives only by illusion. Evil cannot create truth. Ang demonyo para ay parasites. Para silang anay, no? Parasites. Parang anay. Yeah. Tingnan mo itong bubong na ito, ang tigas. Pero nung binuksan mo, malapit nang matumba. Yan din, parasites. Yung demonyo, paano siya maging parasite sa atin? He will put a false perception in our imagination. Once truth is exposed, deception collapses. Anong gawin natin? Let us search for the truth. Because all deceptions collapses when we find the truth. So anong gawin natin? Let us promote the truth. Only the truth. Because half lie is a whole truth. Half truth is a whole lie. Sabi na ni St. Augustine, di ba? Falsehood in darkness. Truth is light. Whoever loves the lie, loves the darkness. Kung dahan-dahan, kahit maliit lang pagsisinungaling, no? You are entering darkness. Deception blinds moral vision. Kaya nga, marami sa atin, we protect ourselves by committing sin. Kasalanan na yung ginawa mo, pinoprotektahan mo yung sarili mo sa paggawa ng committing other sin. Don't solve your problem by creating another problem. Amen? Just state the truth and deception collapses. So the first D of demons' strategies is deception. Truth, believing lies, forms habits of injustice.
So anong ginagawa natin kung patuloy tayong namumuhay sa deception? Patuloy nating tinatanggap yung images ng demonyo through deception. Sabi ng asawa mo, saan ka galing, darling? No. Lasing ka, darling. Hindi ko nalasing, darling. No. Nakainom lang. Bakit hindi ka na makatayo ng maayos? No? Masakit yung tuhod ko, darling. Ang dami mo, justification. Anong mangyari? You are creating a habits of injustice sa iyong sarili at sa iyong pamilya at sa ating society. Social harm. Truth restores clarity of judgment. Kapag meron tayong marinig, clarify it. Seek sufficient proof. Huwag maniwala agad. Amen? So that you will not be fall by the deception and snare and trap of the unclean spirit. Truth restores clarity of judgment. Sa pamagitan yan, no? You have clarity of your judgment. Wow! Sabi ni St. John Chrysostom, nothing so easily destroys love as suspicion. Anong kahulugan nito? Perception, false perception breeds suspicion. False perception without clarification breeds suspicion. Suspicion erodes communion. Lagi ka na lang nag-suspitsa sa asawa mo. Wala ka ng tiwala sa asawa mo. Dahil you keep on receiving the false perception. Communion cannot survive without the truth. Grabe na yung selos mo sa asawa mo. Grabe na yung selos kahit walang ginagawa yung asawa mo. Suspicion. Alam nyo, kung hindi yan gagaling, masisira yung relasyon mo. Satan will deceive you by false perception. Anong gawin mo? Continue to seek for truth. Valid ba itong feeling ko ngayon? Valid ba itong nasa isipan ko? Kung invalid, huwag kang magpatuloy. It destroys communion. It destroys your relationship towards another. Sabi ni Saint Basil the Great, he who listened gladly to slander wounds himself first. Mag-ingat kayo sa pinakinggan ninyo. No. He who listens gladly to slander wounds himself first. Sinong nasusugatan? Hindi yung taong nilibak ninyo. Ang Tagalog ng libak? Chismosa? Sino yung nasugatan? Ikaw mismo. Not only the speaker sins, the listener who accepts deception participates in the injustice. No. Yung mga libak natin, we participate the injustices. No? False perception produces a chain reaction. May chain reaction, mga kapatid. Una, illusion is accepted. So, kailan mag-influence yung demonyo sa isipan natin? Through illusion. Judgment becomes distorted. So, yung judgment mo, distorted na galit ka na. Charity, your love is wounded. Community trust collapses. This is why the scripture warns, you shall not spread a false report to anyone. Exodus chapter 21 verse 1. So anong gawin natin? Ito yung advice sa first D's. Ano yung first D? Deception. Ano yung gagawin natin? No? Sabi ng simbahan, we need to suspend judgment. Huwag mag-judge immediately
rashly suspend your judgment. Seek truth patiently. Ano? Seek truth patiently. Kung may suspicion ka na, suspend your judgment. Ano pa? Protect the reputation of one another. Kung maaari, protektahan natin ang bawat isa sa atin. Protect the reputation of the person. Pangatlo, refuse to participate in rumors. Kung may linibak kayo diha, pantay, yan ang strategy ng demonyo. He will create a false perception in our midst para magiba ang cluster natin. Magiba yung kapilya natin dahil sa rumors. Sabi ni Kristo sa Matthew chapter 7 verse 1, judge not that you may not be judged. No? Huwag niyong husgahan yung katabi ninyo dahil yan din ang husga ng Diyos sa atin. So, ito po pangalawa po, pito na po ito, the 7 bullets, the 4 Ds of demon strategy. Yung isi-share ko. Bukas, may open pa tayo bukas, ang pangalawang D is division. Pangatlo is diversion. Pang-apat is discouragement. Alam nyo, itong wounds of ignorance, kung maintindihan nyo na ito, maintindihan na natin yung sarili natin. At maintindihan na natin yung ating mga kapatid. At by knowing our ignorance, we increase our self-awareness. Ito yung pinaka-importante mga kapatid. Self-awareness. Kapag wala pa tayong self-awareness mga kapatid, dahan-dahan po, iba yung nag-decide sa mundo mo. Iba yung nag-decide sa buhay mo. By self-awareness, we will be connected to the source of life, to the source of energy, to the source of our being, who is our Creator, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen! So ito yung flow natin mamaya. I-deliverance kayo lahat, at after deliverance po, lalabas ako for anointing of the sick, anointing of senses, and then kayo na magpatuloy sa pagsagawa ng deliverance sa inyo. At kung meron kayong karamdaman na walang finding sa doktor, sabihin nyo sa team natin. May nag-react na. No. No. Huwag lang kayong matakot. No. No. I will kill you, priest. Papatayon si Father Darwin. No. One time nag-exercise ako. Well, nag-exercise ako mga kapatid. Dahil mag-consecrate na tayo. Diyan, ka-powerful ang ating Panginoon. Amen! So kayong lahat na nandito, continue to go to Mass every Sunday. Kung kaya ninyo every day, the best. Kaya itong katawan ni Kristo, at punta na tayo, mag-consecrate na tayo. No? Fuck you, Darwin. No? Please, I will kill you. No? One time nag-exercise ako, sabi ng mga demonyo, at ngan ka na mo dito sa daghan na pa me. Libo mi Darwin, ikaw rosa. Bantay lang kag uli ni mo. Nag-exercise ko niya alas 7 sa gabi. Karong alas 8. At ngan ka mo dito. Usa ka libo mi, usa ra ka. Padyon juga na mo. Bantay lang ning imong sakyanan. Kailamis imong sakyanan, Darwin. Samtang nag-pray ko, no? Patuloy lang ko nagdasal. And then, yung mga demonyo. Pero, natatakot kami sa'yo, Darwin. Nandyan si Mama Mary sa'yo. Yung babae, hindi Mama Mary, yung babaeng yan, nandyan sa'yo. Yung mga anghel mo, kasama mo. The guardian angel. Saint Michael, the angel, our patron. Ang dami nila. Hindi namin kaya, Darwin. Hindi namin kaya na matatalo ka. Dahil nandyan ang Panginoon sa'yo. No? Amen?
So huwag kayong matakot. Hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. God is Emmanuel. God is with us. Amen! God is good! All the time! Atong pakpakan ang Ginoo.